Marami din ang naguguluhan. Ano raw ba talaga ang ginagamit kapag magluluto ka ng tinola? Papaya daw ba o sayote? Sa video na ito, gagamitin natin pareho at mas pasasarapin pa natin yung ating tinola. Kaya naman kung gusto mong makita at masaksihan hanggang dulo, tara, luto tayo. Mas maganda nga kung magluluto ka ng tinola ay native na manok. Pero kung wala ka namang native na manok, doon ka na lang sa 28 days. Yes, 28 days na lang po ang pag-aalaga ng manok, hindi na po 45 days. Kasi nga daw, mas maaga nang lumalaki ang manok ngayon sa dami nga ng kinakain nilang mga pampa-enhance o pampalaki. At dahil nga daw doon ay mas kumikita na ang mga nag-aalaga. Kasi nga naman, 28 days lang, ay kikita na sila, hindi na 45 days. Kaya naman, kapag magluluto ka ng tinola, kailangan meron kang papaya. At kailangan din naman daw meron kang sayote. Ano ba talaga? Pero sa video nga na ito, sabi ko nga sa kanina, gagamitin natin pareho para naman hindi na tayo magtalo-talo pareho. At sa lahat ng nanonood po sa oras na ito, maraming salamat. Sa mga bagong followers naman po natin dyan, maraming salamat din po. Welcome po kayo. After nating i-prepare yung ating sayote, dito naman tayo sa ating papaya. Guys, kung meron po kayong makukuha na manibalang na papaya, mas masarap po yun pagdating sa tinola. Bukod sa malambot na ay manamis-namis ang kanyang sabaw. Napakasarap naman talaga at siguradong subok ko na yan. Alam kong ganun din naman kayo, mas hinahanap nyo yung manibalang pag nagluluto kayo ng mga tinola gamit ay papaya. Hindi mawawala dyan ay luya. Siyempre, hindi rin mawawala yung sibuyas. Gagamit din tayo dito ng maraming bawang. At kapag ready na ang lahat, umpisa na tayong magisa. Dito nga sa ating talyase, nagagay lang ako ng mantika at gigisahin natin muna yung luya. Siguro kayo rin, pagka nagluluto kayo ng tinola, inuuna nyo rin igisa yung luya. Mas masarap kasi at mas lumalabas yung aroma niya. Basta make sure lang na magisa mo nga ng maigi yung ating luya at isusunod naman natin dyan yung mga sibuyas. 2 pirasong sibuyas na pula yung aking ginamit. Mas masarap kasi sa akin yung maraming sibuyas. Siyempre ganun din naman, dadamihan mo rin naman yung bawang pag naglagay ka. So nilagyan ko lang ito ng 2 kutsarang bawang. Bali dinikdik ko na pala yung bawang at nilalagay ko na lang sa ref. Nilalagyan ko siya ng mantika para hindi siya mangitim. Mga ilang segundo lang ng paghahalo, babango na yan. Then pwede na nating ilagay yung mga manok. Napakasarap talaga kung Tagalog na manok o native na manok yung ating gagamitin. Pwede rin naman kayong gumamit ng manok Bisaya. Wala namang problema kahit anong klase basta alaga nyo. At take note lang guys, wag nyong ititinola yung nakatali ng inyong mga tatay. Dahil baka mamaya sa sobrang galit niya kayo ang itinola. Hindi, joke lang. Siyempre, inaalagaan niya yan eh. Wag nyo namang gagawing tinola. Iba yung panlutong manok at iba naman din yung mga ginagamit nilang pang laro. Okay, balik na nga tayo dito sa ating pagluluto. Well, tinimplahan ko lang ito ng patis at saka ng paminta. Then tatakpan muna natin hanggang sa masangkot siya. At dahil nga madali lang naman maluto itong ating manok, tinakpan ko lang naman ito ng 25 minutes. Pero kung native na manok naman yung ating gagamitin, siguradong medyo matagal-tagal dahil nga iyon ay medyo matigas. Pagkalagay ko naman ng malinis na tubig, nilagyan ko na rin agad ng ating papaya at saka sayote. Dito nga ay palalambutin na natin itong ating manok kasabay na nga ng papaya at sayote at nilagay ko na nga lang din itong tanglad at nilagyan ko na rin ng isang beef cube. Yes, pwede rin namang beef cube kung wala kayong chicken cube. At after nga ng mga ilang minutong pagpapakulo, malambot na ito at sigurado ako na hindi na ito matigas kasi nga madali lang naman maluto yung ating manok. Naglagay ako ng siling haba at siling maanghang. So kayo na bahala kung gaano kaanghang ang gagawin ninyo. Nag-add pa ako ng konting patis at pampalasa para nga medyo mas palasa pa yung ating niluluto. Optional na sa inyo kung gusto nyo pang lagyan ng pampalasa o hindi na. Ngayon naman nilalagyan ko lang ng talbos ng sili at nilalagyan ko na rin ng pinakamasustansyang gulay sa lahat, malunggay. Dahil nga sa madali lang naman maluto itong ating mga dahon na ito, tinikman ko na. At nung okay na nga, pasado na, tara na, magsikain na tayo dahil luto na nga. Hindi na natin dapat pagtagalin yan dahil tara na, eto na nga at mainit-init pa yung sabaw. Kailangan humigop na tayo ng mainit na sabaw. Nakapag-pray na po ako bago kumain. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong pagtangkilik sa ating video. Kung hindi ka pa nga nakapollow, mag-follow ka na. Huwag mo na rin kalimutang mag-like. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka. At baka ikaw yung susunod kong ma-shoutout. At kung meron naman kayong mga putahe o recipe na gustong ipaluto, na gusto nyo malaman kung paano magluto, paki-comment naman dyan at baka sa susunod na video, yun na yung ating iluto. Hanggang sa muli na ating mga pagkikita. I love you all.